Bumalik pala uli kami dito sa Kababji's Restaurant dahil ililibre nga kami ng bayaw ko at birthday niya. Last time kasing kumain kami rito ay nagustuhan talaga ng mga biyanan ko. Kaya ayan, dito na lang daw uli kami kumain. Sobrang lawak nga ng restaurant na ito. Pwede kang kumain dyan sa indoor, pwede rin dito sa labas. Kaya nga lang kasi ngayon ay winter, sobrang lamig. Kaya mas pinili namin kumain dun sa loob kaysa dito sa open. Itong fountain nga na ito, pag gabi na, nag-iiba-iba ng kulay yan. Kaya maganda ritong kumain pag gabi dito sa labas. Kaya nga lang, pagka ganitong winter, ay magdoble-doble ka ng suot kasi utod na talaga ng lamig dito. Ako nga ngayon, abe kahit na tatlo-tatlong patong ang sinusuot ko, abe, utod talaga ng ginaw. Sobrang ginaw talaga dito ngayon sa Pakistan. May mga lugar kasi dito sa Pakistan na nag-i-snow. Sa gawing norte, diyan nag-i-snow. Dito sa amin, sa south kami hindi nag-i-snow dito. Pero utod naman ang lamig nga. 6 na ticket na nga ang binili ko para taga-tagalawak ako sila. Para bago kumain nga, ay maglaro na sila na maglaro. Kasi minsan, pag itong sirape ay kumain muna tapos maglalaro, ay nako, napapahama kami, nagsusukayan sa daan. Kaya ngayon, ang ginagawa namin, ay maglaro na muna kayo na maglaro bago kumain. Bagong tayo pa lang pala itong restaurant. At ayan nga, itong Ferris wheel ay ginagawa nila. Dati yan ay hindi pa yan nag-ooperate pero ngayon ay open na yata. Pero walang sumasakay. Ito ay paborito lang sa kanya, yung parang lumilipad na eroplano na yon. Si Mariam naman, dito ako niyaya sa ano na to, carousel. Kaya ayan, ganado na naman ang inyong madamdamin. Nasakay na naman siya sa carousel. Sabi ko nga sa babaeng bantay dyan, yung operator, ay magbabayad ako. Kasi nga, sasamahan ko si Mariam, sabi niya, ay wag na. Sabi niya, pag batang maliit, pwedeng samahan, walang bayad. Kaya nga lang, hindi ka pwedeng umupo. Kasi nga, siguro wala akong bayad. At saka siguro, baka masira ko yung kabayo. Sa sobrang bigat ko, ay baka yung kabayo ay magtatakbo. Nang pababa na nga ako dyan sa carousel na yan, ay may dalawang babae dyan ay na operator. Ay ini-interview pa nila ako kung ako daw ba taga saan, kung Chinese ba ako. Ang sabi ko naman ay ako from Philippines. Tas Pilipini, sabi. Oo ka ako, Pilipini. Tas ayan, sila Usman, ayun, nakasakay dun yun sa kabila. Pagkatapos nga namin ay dito sila nagpunta. Ay sabi naman ng babae ay hindi sila pwede kasi nga ay 11 years old pataas dito o 12 yata. Tinuturo naman ni Mariam yung pinsan niya kasi nga yun daw ay 12 na. Pwede na daw. Ewan ko kung bakit hindi naman pinasakay ng babae. Ang sabi pa ng babae ay hindi nga daw pwede bata kasi nga meron na daw nalaglag doon dati. Kaya siguro natakot sumakay. Kaya hindi tumuloy dahil mag-isa lang siya Kaya ayan, dito na lang sila lumipat sa cup na umiikot-ikot na ito. Ay, kahit tingnan mo lang na ganyan yan yung cup na yan, yung ikot-ikot lang na ganyan. Nakakahilo yan Sumakay na ako dyan dati. 2 beses pa nga yata o 1 lang. Ay, hindi na ako umulit. Ay, umulit pala ako, nakaupo lang ako. Pero hindi siya umaandar ha. Kumbaga, ikot lang ng asawa ko. Nakaupo lang ako. Aba, nahihilo pa rin ako kahit na walang operator. Naku kako, hindi na talaga kakana. Talagang matanda na ako, mahihiluhin na. Tingnan mo naman tong mga bata na ito, Ay, sila Usman yan mga gigil na gigil, Tingnan mo na ikot na niyan, paano hindi ka mahihilo dyan? Si Mariam ay solo flight niya, Tuwan-tuwa yan kahit na mag-isa lang siyang ganyan. Pumunta rin pala sila dito at dito naman ay 11 years old din daw yung pwede. Kaya ayan, hindi rin sila pwede, iling-iling yung operator. Nakaka-istorbo rin kasi kami, may kaka-callmate Tapos ayaw namin layasan. Kaya ayan, balik na naman sila dyan. Balik lang sila dyan. Ay pamaya-maya nga, ay dumating na yung biyanan kong lalaki at luto na daw yung pagkain, lumamig na daw. Kaya ayan, itong mga anak ko ay, ayan, lumabas na dyan. Ay si Mariam dyan lagi lumalabas yan. Kasyang-kasya siya dyan. Saka si Rape, kasya din dyan lumulusot sila. Si Usman ang hindi kasya dyan. Si Usman lagi dun sa gate yan dumadaan kasi hindi siya kasya. Yung dalawa kasya dun sa may butas. Si Mariam ay si Usman ay hindi. Tapos ayan pala, si Rafael pala ay hindi namin makita. Kasi ayaw na daw niya sumakay dun sa kape. Kasi sumakay na sila kanina Hinahanap namin, hindi namin matagpuan. Sumakay pala dyan sa tren. Ay naku kako mo, akala namin talaga nawawala na. Ay buti na lang nung papabalik na kami sa kainan, dahil nga sinundo na kami ng biyanan ko ay nakasalubong namin.
Tapos may binabalak pa sila, sasakay daw sila sa bomb car. Nakakita pa sila ng bomb car. Ay, tumigil-tigil na kako kayo. Tara na't umuwi doon. Bumalik na kako tayo doon. Nadaanan nga namin to. Ayan, may ginagawa sila. Parang may gagawin yatang event dyan. Eh, hindi ko malaman kung ano ang kanilang gagawin para sa mga bata. Ganun. Mommy. Umipikit. Ganyan lang uli yung in-order namin. Itong ang fish and chips na yan at saka itong mga finger fish na yan. Finger fish yata o dynamite fish ang tawag sa luto na mahahabang fish na yan. Ay masarap yan. Itong ang gusto ko. Itong dynamite fish na ito o finger fish kung tawagan yung kinakain ni Mariam. Kasi yung fish and chips, hindi ko masyadong nasasarapan yung lasa ng isda. Pero ito, ang sarap niyan. Yan nga ang laging kinakain ni Mariam eh. Pati ako, gusto ko yan. Hirap na hirap nga kumain si Mariam, ano. Bukod sa mainit kasi ay bungal. Hindi niya malaman kung saan niya ikakagat yung isda. Kasi nga, bungal I siya. have money this eat like this. Ha? Pag walang pera, nakakamay, gano'n. Sige na. So it's so hard. Ito naman pala yung order namin na beef mandi. Masarap yan, lalo na pag mainit pa. Kaya dapat pag isinerve, kainin mo agad kasi sa sobrang lamig nga dito ay sobrang bilis lumamig ng mga pagkain. Ay si Mariam kanina, nakita nyo ba? Ang sabi niya, pag daw nakakutsara tinidor, ganun daw kumain yung mayayaman. Pag naman daw nakakamay, ganun daw kumain yung mahihirap. Kaya tuwan-tuwa ako eh. Ganyan pala ang itsura ng beef mandi. Ayan, may mga kasama ring itlog. Na-try na namin dati yung chicken mandi. Kaso, mas trip ko talaga tong beef mandi. Mas nasasarapan ako dito sa beef mandi. Kung titignan nyo, medyo konti yung rice, ano. Pero, ano naman yan, may sumobra pa nga dyan sa amin eh. Kasi syempre, andito ako sa labas, medyo mahina akong kumain. Medyo lang ha, pero hindi naman mahina. Ano lang, kumbaga tama lang. Para pag may tira, doon na lang, kakain naman ako sa bahay ba? Pero malakas pa rin akong kumain dyan. Nag-order din pala ako nitong chicken chow mein. Gusto kong malasahan ba matikman kung masarap ba ito o hindi. Ay, sa itsura naman ay mukhang masarap, ano? Kanina ako nagseserve sa kanila, naglalagay ng kanin-kanin nila, ano? Eh, nakita ng waiter, kaya ang sabi niya ay siya na lang daw ang maglalagay sa mga plato nila. Kaya ayan, siya ang naglalagay ng pagkain sa mga biyanan ko. Sobrang daming waiter dito. Talagang hindi yata sila bababa ng 50. Pati yung mga tauhan siguro sa kitchen, ganyan, sa lahat-lahat, ay baka 100 sila eh. Sobrang dami. Sa CR lang eh. Sa CR ng pambabae, 3 yung andong nakikita ko na naglalampaso at nagmamaritesan eh. 3 sila eh. Abe, pagka nga nakikita nila ako, tuwan-tuwa sila. Tuwing pupunta ako dito, tuwan-tuwa sila. Eh, ewan ko kung ba't sila natutuwa sa akin. Eh, ngayon lang siguro nakakita ng Chinese na mataba. Oh, Chinese na busog. Oo. Ay, meron pala, naglalakad na Durabox. Oh, kaya siguro sila tuwan-tuwa. Ayan nga, tinikman ko itong chow mein. Ay, masarap naman siya. Okay naman. Pero, mas nasarapan ko pa rin yung sa iba kong kinainan dati sa Multan Mall. Meron ako itong kinakainan na noodles na Chinese noodles. Ang sarap. Eh, ito okay naman. Masarap naman. Ito talagang mandi nila ay panalong-panalo yan. Gustong-gusto ko yan. Pero mas gusto ko yung kinainan namin dati na yata yung Afghan pulaw. Yung may mga carrots. Ay, utod ng sarap yun. Ay, pagka nga, wala nga lang dito. Tinignan ko nga kung meron silang ganun dito eh. Kaso wala. Kaya ayan na lang ulit, in-order na namin ng rice, yung mandi nga. Yan ngang chicken na yan, ay fish pala yan, ay finger fish yata yan o dynamite fish. Ang sarap niyan, panalo din yan. Napakasarap. Hindi siya maanghang, as in wala kang anghang na malalasahan. Pati itong mga mandi na yan, hindi sila maaanghang. At saka, hindi sila matapang yung lasa, hindi masyadong mamasala. Lalo na yung fish na yan, hindi mo malasahan na may masala. Pero pag yung fish and chips, malalasahan mo yung mga masala. Kaya kung magagawi kayo dito, ang orderin nyo yung dynamite fish para hindi matapang yung lasa. Masarap lang ba? Pasok sa panlasa ng Pinoy yung mga baguhan sa mga ganitong pagkain. Kasi pagkatagalan, medyo masasanay ka sa pagkain nila, di ba? Pero pag bago-bago ka, ay hindi ka pasanay, ay hindi mo makain-kain kasi hindi ka nasasarapan. Tulad ko ako dati,
Alam nyo ba na kahit coriander leaves, ayokong kumakain. Pag nakakakita ako ng coriander, di ba yung mga ulam nila, lagi may coriander yan eh. Iniisa-isa kong tanggalin yun. Pero ngayon, pag nagluluto ako, parang hindi ko na siya nasasarapan pag walang coriander leaves. Eh, ganun talaga. Nag-a-adjust, di bunganga. Bunganga talaga, hindi ba pwedeng panlasa? Pagkatapos nga kumain, ay sasakay daw sa bumcar yung mga bata. Kaya sige kako, last na, bago tayo umalis. Dahil nga magtiti pa yung mga biyanan Kim, sila kasi pagkakain, nagtiti talaga yan. O sige kako, samahan ko kayo. Kaya ayan, pupunta kami. Pero nagawin naman ako sa gawing kanan. Nahaamoy ko kasi yung yung lechon manok. Sabi ko, ay kay bango naman lechong manok na ito. Tingnan nyo, oh, ang daming empleyado, Tingnan nyo, oh, iba pa yung mga nakakalat na waiter. Iba pa yung mga nagluluto. Tas eto na nga ang lechon manok. Oh, ay, sarap. Kaso, medyo mahal ang lechon manok dito. Siguro, kasi restaurant eh. Nasa 3,000 ba o 3,500 yung sabi sa akin dito na presyo nito. Doon kasi sa amin, sa mga kalsada, ang presyo lang niyan ay 1,500 rupees. Eh dito ay medyo mahal kasi nga syempre sa restaurant eh. Ayun, pwede rin palang bumili ng kalahati. Sa amin, sa gilid ng kalsada, may mga nagtitinda ganyan, lechon manok. 1,500 pag bumili ka, may kasama na siyang kanin na NPA. NPA talaga. NFA. Kasi parang luma nga yung bigas. Ay dati talaga, anong bago ako dito, ganyan ang nabibili kong bigas. Parang NFA talaga. Pumayat ako ng konti kasi nga ang hirap kainin. Asa hanggang sa madiscovery ko, meron palang ganitong bigas, mas masarap. O, ade, ayun ang binibili ko dati, yung pinakamahal. Kasi walang masyadong amoy. Hindi ba amoy NPA nga, NPA, hindi siya amoy luma. Eh ngayon, may bago na naman ako na-discover, yung parang bigas talaga sa Pinas. Ay, ang mura pa! Ano lang, 25 pesos lang pag sa peso. Oo, diba? Sabi ko, ay ito, mas mura, mas masarap pa, talagang panglasang Pinoy. Kaya simula noon, yun na ang lagi kong binibili. Bumibili ako 10 kilo, ganyan. Kasi nga, baka maubusan ba ako. Ayan ay fountain, o diba may ilaw siya pagkagabi. At ito naman ang pinakapaborito ko rito, CR nila. Ang lapad, ang lawak. At saka isa pa, ang gustong-gusto ko dito, maingay yung exhaust fan. Kahit umiri ka, ay hindi... Kahit naibuga mo lahat ng kinain mo, ay hindi ka maririnig ng mga nasa katabi mo. Kasi nga malakas yung exhaust fan, talagang to the highest level. Mga alas 7 na to ng gabi eh. Itong dalawa na ito ay yata sila dito, yung magsisindi ng apoy ganun. Yung siguro para pampainit ba kasi winter, Baka mga alas 8 pa nila sindihan yan. At ito nga si Usman, ay ayan, hinarap niya na naman ng kunafa. Masarap kasi yung kunafay, Arabic dessert yata, yung kunafay, ang sarap ho niyan. Tapos ito naman chinelas ko, muntik pa ako ipahiya niyan, bumuka ka, tingnan nyo. Ay buti na lang talaga, hindi natuluyan na bumuka ka. Eh, tingnan nyo, ang ganda-ganda ng suot kong sandal. Sana yung medyas ko. Yung medyas ko naman, ako, sus Ginoo. Nagpipicture-picture nga muna kami dyan bago kami umuwi. Eh, nagpapabideo ako dyan sa isang lalaki. Aba, kahusay mag-video picture din ang ginawa niya. Kasabi-sabi ko pa, video, okay? Okay, eka naman niya. Okay nga daw, ayan. Picture din ang ginawa niya. Tapos ito, nakita ko to, pan daw ang tawag dito, sabi ng mga anak ko. Pero meron ko nabasa sa comment section, pan masala daw ito. Ay, ano yan? Para kang kumakain ng Colgate, na parang mint, na parang sabon. Eh, hindi ko malaman kung ano ba yan. Basta ganun ang lasa niyan. Hindi ko nga nagustuhan. Kaya pala ang sabi sa akin ng bayaw ko ay, sabi ko gusto ko itry. Eh, wag mo na itry, Bobby, kasi alam ko hindi mo magugustuhan yan. Sabi sa akin. Eh, basta ako gusto ko itry. Eh, ayan, matigas ulo ko. Eh, isang subo ko naman, ay muntik na akong himatayin nga. Basta iba yung niya, iba yung lasa niya. Para siyang mentol, na Colgate nga, na sabon, na mabango, na matamis. Utod ng tamis yan. Basta hindi yung maipaliwanag yung lasa.